Yo, what's up mga master? So may rami nga nagtatanong sa akin about nga bakit daw sinasalin pa ng ibang barista sa another pitcher, no, kapag nag-i-steam ng gatas. Buti na lang talaga master, nagtrabaho ko dati sa commercial coffee. So dati kasi master, no, hindi pa nagbo-boom tong specialty coffee na to. Ginagawa talaga master, halimbawa 3-4 na order, ini-steam lang yan sa isang pitcher, no. At kadalasan ang nangyayari, kapag ka nag-steam ka ng mas maraming gatas, no, ang nangyayari yung foam or yung thick foam nasa ibabaw, no? Yung thinner foam naman nasa ilalim. So pag nagbubuo sa unang gawa mo ng order, pangalawa, more on foam. Sa pangatlo, pang-apat, nagiging liquid na yung milk, no? So pangit. So ang naging solusyon is trina-transfer sa another steaming pitcher. So dahil doon, naging consistent yung thicker foam at saka yung thinner foam. So ang nangyayari, mas maganda yung kinalabasan, no, nung microfoam, no. Mas malinis and mas madaling gumawa ng latte art, no. Dahil doon, ngayon, syempre, marami ng latte artist na-absorb nila yung ganung technique at napakinabangan nating lahat. Bakit nga? Kasi nga, dahil doon sa technique na yon, isa pang dahilan yung mga bubbles, no, kapag ka nagsasalin ka, nabi-break yon. So, nagiging consistent ngayon yung thicker foam na nasa ibabaw at yung thinner foam naman na nasa ilalim. So, para makagawa ka ng mas silky na foam, no, ibig sabihin mas makinis, no, ganun po ang ginagawang diskarte ng ibang barista. Pero hindi lahat nagsasalin. Nakasanayan lang, no. So, pero ikaw kung baguhan ka, mas okay talaga na meron kang pitcher na pang steam at meron ka ring pitcher na pang buhos. Para nga mas silky at mas madaling gumawa ng latte art. Tandaan nyo master, mas silky yung magagawa nyong gatas, mas madaling gumawa ng latte art pattern. Hindi ka magwawash, hindi ka magbi-bleed, no? Pero syempre kailangan pag-aralan mo pa rin ang proper steaming. At syempre balance dapat ang gatas saka ang calibration mo naman sa espresso para mas maganda lahat kapag pinag-combine mo na sila lahat. Pero yung reason bakit nagsasalin, no, sa isa pang steaming pitcher yung mga barista, yun po yun. Para hindi maghiwalay yung thicker foam at saka yung thinner foam na nasa ilalim. Yung thicker foam yung nasa ibabaw, yung thinner foam nasa ilalim. So kailangan hindi sila mag-separate, no. Dapat consistent silang dalawa para makabuo ka master ng silky or yung makinis na foam. Aray mo ay siya. Ay sana nakatulong ulit. Aba. So ngayon, magla-latte art na tayo. Nasingit pa, no? So, syempre, ano pa bang gagawin pag nasa siya? Eh di mag-latte art. So ito master, ako hindi ako nagsasalin. Kasi doon ako nasanay eh, no? Sanayan lang yan. Pag nasanay ka na, okay lang yan, kahit di ka magsalin. So, depende nga yun sa'yo. Pero kung nasanay ka nagsasalin, okay lang din yun, no? Ang mahalaga, alam nyo na yung reason bakit nagsasalin yung mga barista natin. Walang hingahan. Aray mo. Hindi na. Yun, o diba? Hindi mo magsalin. Pero nakagawa naman tayo ng chameleon pattern mga boss. Ayan.
So, yun lang mga master. Sana yung mga sinishare natin knowledge ay nakakatulong, especially dun sa mga baguhan, no? So, yun lang mga boss. Maraming salamat palagi. At syempre, magkape na tayo. Ay siya!